Ang salita ng ating pong Panginoon ay ang pong matutunghayan at po na Korento. Hallelujah. Isa po sa mga pamilyar na mga talata buhay natin ay ang unang Korento sa 15, 58. Hallelujah. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo na di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ano po? Hallelujah. So, ang paalalang ito ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Korento ay paalala rin para sa ating lahat. Amen. Totoo na sa paglilingkod sa atin pong Panginoon, kailangan natin ang mga katangian ito. Ito po ay napakahalagang katangian sa ating kalagayan at paglilingkod sa Panginoon. Una, ang katatagan sa ating paglilingkod at pananampalataya. Amen. Mahalaga po maging matatag ang ating pananalig. Diba? Bilang tao, mahalaga po na tayo po'y nabubuhay na may pananalig. Amen? Sabi nga ni Ate Faith kanina, yung hindi lang tayo basta nabubuhay. Bilang tao, yung hindi lang tayo basta nag-i-exist dito sa mundo, na wala lang. Diba? In the first place, kumbaga, alam natin na tayo po ay nilikha ng Diyos. At ang pagkalikha ng Panginoon sa atin ay napakahalaga, napaka-espesyal. Amen. Amen? Kaya nga, huwag nating tingnan ang sarili natin na mahinang klase. Tama po ba? No? Hindi ka basta-basta. No? Kaya nga, huwag mong tingnan ang sarili mo na, ay ako'y ganito lang. No? Talagang ganito na ako, hanggang mamatay, ganito na lang talaga ako. Hindi. Kumbaga, actually, lahat ng kakayanan, no? Lahat ng ability, ibinigay ni Lord sa tao. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan. Na dapat i-develop natin. Diba? Hallelujah. Nung tayo po ay lumabas sa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating nanay, and then, lumaki tayo, at nagkaisip tayo. Diba? Na napapag-aralan natin ang buhay dito sa mundo. At nade-develop sa ating buhay na marami pala tayong pwedeng magawa at pwedeng gawin na bilang tao. Diba? Pagkabata natin, naaalala natin. Diba? Ngayon, mainit yung issue tungkol kay Mayor Go. Diba? Yung mayor sa Banban. Pag tinatanong siya, yung early childhood niya, ano ba yung naalala niya sa pagkabata niya? Wala siyang maalala. Lahat. Wala siyang matandaan. Ang natatandaan lang doon niya, yung mga katulong nila doon sa farm, lumaki ako sa farm, kinulong ako ng tatay ko, doon lang ako, nag-aral. Hindi pa ako nag-aral.
tutorial lang po. Wala. Pagkabata, nag-tutor. Kumbaga, nag-tutor lang daw sa kanya, si Romilin niya. Yun lang kasama niya. Saan ka nag-high school? Hindi mo ko nag-high school. Hindi ko nag-college. Ay, anong diploma ang mayroon sa? Wala din. Hallelujah. So, imposible nga naman sa isang tao na nagkaisip at tumanda na wala kang alala man lang. Sinong kalaro mo? Sino yung mga taong nakasama mo? Alam nyo mga minamahal. Kaya, para bagang doon sa nangyayaring investigasyon sa Senado, ay marami haka-haka mga tao. Parang si Mayor ay putok sa kawayan. Basta lang nag-exist sa mundo, na walang record na mapagkakilanlan sa kanya. Ayan, may lumabas. Pero may birth certificate siya. Pati birth certificate niya, napiki pa. Kasi nga, yung mga tao na nandun, tatay niya, nanay niya, napusisain, wala namang ganong pangalan. Wala namang familial na naka-record dito sa Pilipinas na nabubuhay. Iyan ang sinasabi niya, doon ang nanay niya. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, sa ating kalagayan bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Sabi nga, ang pagkalikha ng Diyos sa atin ay napaka-espesyal. Amen? Bigyan tayo ng ating pong Panginoon na kakayanan para i-develop natin at i-discover natin ano ba yung purpose ni Lord sa buhay natin. Bakit pa tayo nabubuhay? Diba? So, ang pinaka-ultimate purpose ni Lord sa iyo at sa akin para paggamit at para maging pagpapala tayo sa ating kapwa. Amen po ba? Kasi kung basta lang tayo nabubuhay, na hindi natin alam ang purpose ni Lord sa atin, na nabubuhay tayo, hindi natin alam kung saan ang direksyon natin. Diba? Kumbaga yung buhay natin, yung journey natin sa mundo ang alam na natin, pag magtatapos ang buhay natin, tatanda tayo, mamamatay lang tayo Diba? So, ang tanong mga minamahal, para nga ba saan? At ano nga ba ang purpose ng ating buhay dito sa mundo? Kaya nga, pakikita po natin mga minamahal sa ating kalagayan bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Mahalaga na sa buhay na mayroon tayong pananalig sa Diyos. At yung pananalig na yan, na sinasabi ng Bible, kailangan nating magpakatatag. Tatagan natin, tibayan natin ang ating pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Bakit? Kasi nga, yung pananampalataya mo at pananampalataya ko, dating ang araw at panahon, susubukin tayo ng Diyos. Yung faith natin sa Kanya, susubukin ng Diyos niya. Amen po ba? Alala niyo yung babaeng Sunamita sa Bible? Nung lumapit sa atin pong Panginoon, dahil yung anak niya ay nahihirapan ng karamdaman. So, lumapit yung babae sa atin pong Panginoon. Sabi niya, Guro, mahabag po kayo sa atin.
ang anak ko ay pinahirapan ng karamdaman. Pero sa Bible, hindi umimik ang ating Panginoon. Isipin natin, nagsasalita yung babae pero yung kanyang kausap at pinakikiusapan ay walang imik. Diba pagka ganun sa atin bilang tao, nagsasalita ka sa kaharap mo, hindi ka pinapansin. Diba? Bilang tao, sasama yung loob mo eh. Diba? Ano mo naman to? No? Para kung nagsasalita sa hangin. Hallelujah. Diba? Pero yung babae na lumapit sa Panginoon, talagang tinatagan niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagtitiwala sa atin pong Panginoon na siya ay mapansin man lamang ng atin pong Panginoon. Diba? Sa Bible, ang ating Panginoon nagsalita na para lang daw siya, tinawag siya para lamang sa bayang Israel. At yung mabuting bagay ay hindi dapat ibigay sa mga sa mga tuta. Hallelujah. Isipin natin mga minamahal, kung iyon ang iyong mapakinggan, kasi hindi yan ang inaasahan ng babae na kanyang marinig mula sa guro, atin pong Panginoon. Pero mo, ang tingin pala ng mga Israelita sa mga Sunamita o ibang lahi ay para lamang tuta. No? Pero, alam niyo mga minamahal, yung pananampalataya ng babaeng ito sa atin pong Panginoon, ang tugon niya, bagamat negatibo ang dating sa kanya, ang kanyang paniniwala at tingin doon sa tugon ng ating pong Panginoon sa kanya, hallelujah, ay positibo pa rin kasi nga may pananampalataya siya eh. Kaya nga may pananampalataya ka, dapat ang pananampalataya sa buhay positibo pa rin. Although negatibo ang nakikita mo, gawin mong positibo. Gawin mong challenge sa buhay mo. Kung ano yung sitwasyon na mayroon ka. Kaya yung babaeng ito, wala siyang tigil. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Kahit yun ang kanyang napakinggan. Hallelujah. Pero ang tugon niya sa atin pong Panginoon, tuta man daw ay may karapatan din sa mga mumo na nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Amen? Kita mo natin yung pananampalataya? Kahit na napakababa ng tingin ng atin pong Panginoon sa kalagayan nila bilang ibang lahi. Pero mga minamahal, yung pananampalataya na mayroon ang babae ito, hallelujah, at hindi natin matatawaran. Diba? Totoo naman eh. Yung mga tuta man daw ay may karapatan din naman. Diba? Kahit lamang doon sa mga mumo na mahulog sa hapak ng Panginoon. Hallelujah. Yun lang para sa kanila. Isipin natin na sino baga ang magkaka-interest doon sa mumo? Diba? Wala nang pinta yun eh. Basura na yun eh. Yun lang eh. Yun lang yung gusto ng babae. Kasi kahit mumo, may grasya ang Diyos doon. Kaya nga yung biyaya na mayroon tayo. Tayo po. Hallelujah. Tayo po yung mga hintil. Diba? Labas sa lahi ng Israel, tayo mga Gentile nation. Pero, alam ba natin na tayo man ay minahal ng Diyos? Amen? Pinahalagahan tayo ng ating pong Panginoon. Kasi nga, yung sakripisyo ng ating pong Panginoon dun sa cross, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay
at pagbubuo ng kanyang dugo, mga minamahal, hindi lang yun para sa bayang Israel, kundi para sa lahat ng lahi. Amen. Kaya nga importante, mayroon tayong pananampalataya. Mayroon tayong pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala na kailangan matatag at matibay. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, hallelujah, sabi niya, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Dapat yung faith natin, mga minamahal, sa Diyos ay hindi kailanman matinag, hallelujah, o mauga o mayanig ng anumang mga problema na maaring darating sa buhay natin bilang tao o bilang anak ng ating pong Panginoon. Diba? Kasi nga, sa buhay natin, hindi naman ibig sabihin pagka na-born again na tayo, walang tayong problemang mararanasan. Diba? Walang sinabi sa Bible Ha? Hallelujah. Ano pa sabi po sa unang Pedro? 1 Peter chapter 1. Sabi niya, sa verse 5, sapagkat kayo sumasampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang inihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Di dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ano po sabi ng Bible? Maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Ibig sabihin, mga minamahal, sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi lang isa. Kasi ang Bible, iba't iba Hallelujah. Iba-ibang klase na pagsubok. Nandiyan pa kayo? Isa, pagdating sa mga bagay nito, para bagang tayo na mga Kristiyano, nasusurprise. Hallelujah. Pero alam niyo mga minamahal, Bible naman hayag, walang inilihim ang atin pong Panginoon at ang Biblia para sa atin. Na dapat tayo mismo bilang mga anak ng Panginoon ay handa sa mga bagay na maaring darating sa buhay natin. Hallelujah. Nasabi ng Bible, maaring sa maikling panahon tayo po'y daranas ng iba't ibang mga pagsubok. Hallelujah. Kasi nga, sabi ni Pedro, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang danisay. Hallelujah. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Hallelujah. Kaya nga, ang layunin ng ating pong Panginoon sa mga pagsubok na maaring darating sa atin para subukin tayo sa ating katapatan sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sipin natin mga minamahal. Hallelujah. Ito yung buhay natin. Na ang ating kalagayan at pananampalataya sa harap ng Panginoon ay katulad ng isang ginto. Kaya kayong pananampalataya natin, ginto yan. Hallelujah. Ang ginto ay dinadalisay
sa pamamagitan ng apoy. Natin gaano kainit ang apoy para lamang dalisahin ng ginto. Hallelujah. Para lang lumabas yung pagiging genuine, totoo. Kasi kung may halo, pagka dinaan sa apoy yung ginto at may halo yan, lalabas, hihiwala yun eh. Amen? Ang paraan lamang para maihiwalay yung tunay na ginto, no? Sa hindi tunay ay apoy. Ganon din sa ating pananampalataya. Di ba? Mapapatunayan na totoo na ikaw ay Kristiyano pag dumaan ka sa mahigpit na mga pagsubok. Amen. Di ba? Pag may problema na dumarating sa atin, ano ang reaksyon natin? Ano yung damdamin natin? Hallelujah. Magwawala ba tayo? Ha? Anong gagawin natin? Hallelujah. Magrereklamo tayo kay Lord? Ha? Bakit? Kung kailan tayo nag-born again, kailan tayo nagtapat sa kapatid ng mga problema? Bakit? Ikaw lang ba may problemang ganyan? Pantala, sa dami ng tao daw buhay sa mundo? Ha? Akala natin, nakakita tayo ng mga tao na tingin natin masaya sila. Yun ang akala mo. Baka mas matindi pa ang problema nila kaysa iyo. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kung ano yung kalagayan natin ngayon, sikapin natin na maramdaman na magkaroon tayo ng kasiyahan kasi nga may Diyos tayo. Amen? Amen. Pag may Diyos tayo, kilala mo si Lord, ano man ang mangyari, ano man ang dumating sa buhay nating pagtubok, kapatid, mga minamahal, hallelujah, lalabas at lalabas ang tunay nating kalagayan at pagkatao bilang anak ng Diyos. Kahit sa gitna ng problema at pagsubok, madarama mo ang galak at ganap na kapanatagan ng buhay. Bakit alam mo? Si Kristo at may Diyos kang pinagtitiwalaan ng buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung bakit sinabi ito na magpakatatag kayo at huwag matinat. Diba? Kasi lahat ginawa ng atin pong Panginoon nung siya'y mamatay, inilibing, siya'y muling nabuhay, pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya sinabi, nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Hallelujah. Ang kamandag ng kamatayan ay nasa kasalanan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, lahat ng ito ay pinagtagumpayan ng ating pong Panginoon. Kaya nga, maliwanag po sinasabi ng Biblia sa aklat po ng unang Juan, greater is He that is in me than he that is in the world. Amen. Hallelujah. Greater is He. Sino yun? Si Kristo na nasa puso mo, nasa buhay mo. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, yan po yung ipagpasalamat natin sa atin pong Panginoon. Kung bakit, kung kaya't kailangan nating magpakatatag sa ating pananampalataya sa atin pong Panginoon. Nasa huling panahon tayo, nasa huling araw na tayo. Lahat ng kasamaan na naisulat sa Biblia ay nagaganap at magaganap sa panahon po natin. Amen? Diba? Hallelujah. Kung hindi pa dumating ang Panginoon, hindi pa mag-rapture, kapatid, mga minamahal, masasaksihan natin kung gaano
kasama ang mundo. Hallelujah. Diba? Pero kaya nating tiisin kung ano ang kahirapan na pwedeng mangyari sa panahon natin. Panahon lang ng pandemic. Diba? Hirap na tayo. Hallelujah. At marami sa mga kapatid natin ay hindi nag-survive. Diba? Lalo na yung kapighatian na darating. Hallelujah. Na halos walang taong kayang mag-survive. Bakit? Sabi ng Bible, kapighatian na walang pan. Nandiyan pa kayo? Amen. Kaya nga, habang may pagkakataon tayo, na ibinibigay ang Panginoon na tayo pa'y makapagtingkod sa Kanya, maglingkod tayo ng totoo. Amen. Kasi, ang paglilingkod, oportunidad para sa atin yan. At pag lumipas yan, hallelujah, kahit anong gawin natin, wala tayong magawa eh. Amen po ba? Kasi, lahat naman tayo na nabubuhay sa ngayon. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang mayroon tayo, huwag nating kalimutan lahat ng ito ay pansamantala. Ang pinakamaganda, may nakalaan ang atin pong Panginoon na pinakamaganda sa buhay mo doon sa kanyang piling sa kalangitan. Amen. At lahat naman tayo, ang ating direksyon at ang ating pupuntahan ay doon sa kanya eh. Amen. At ang lahat, ang mga bagay na ginagawa natin dito, lahat yan, practice lang yan eh. Nagsasanay tayo na mamuhay ng kaya-aya sa harap ng ating pong Panginoon, sapagkat ang ating pinaghahandaan ay yung inilaan ng ating pong Panginoon para sa kanyang mga anak. Kaya nga, habang tayo nandito sa lupa, kapatid mga minamahal, kailangan nating tatagan ang ating pananampalataya kasi nga, ang kaaway, ang plano niya ay mailagay sa kompromiso lagi ang ating buhay. Huwag tayong papayag. Amen. Huwag kang papayag na mailagay sa alanganin ang buhay mo, ang kaluluwa mo. Hallelujah. Kasi nga, minsan lang tayo mabuhay. Hallelujah. Diba? Pag kinuha ni Lord ang buhay natin, hallelujah, yun na yung panahon na maunawaan natin, mahalaga pala ang paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Mahalaga pala ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, nakakalungkot isipin. Kahit yung speaker kahapon dito, sabi niya, alam mo nakakalungkot sa church? Bibihira ka makatagpo ng mga tao na talagang ang buhay ay totoong itinatalaga sa Diyos. Diba? Ay mayroon ka nga daw 1,000 membro kung ang kalahati ng kartal naman. Oo nga, no? Hallelujah. Ang dahil mo nga membro, mayroon ka 100. Ha? Wala ba 50% yung totoong Kristiyano talaga? Ibig sabihin, yung 50% sakit sa ulo ng pastor. Kaya ang pastor di nagtatagal ang buhay. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Kasi yan ay yung katotohanan at literal na experience ng mga manggagawa, ng mga pastor, mga minamahal. Kasi nga, pag 100 ang membro mo, hallelujah, 100 ang taong pakikisamahan. Diba? Ay 100 yan. Ha? Iba-iba ang ugali niyan. Hallelujah.
Kaya, kung 100 ang membro natin sa kalahati, 50 doon matampuhin, ang pastor, madaling hikain. Diba? Madaling kunin ni Lord. Kaya pala si Moses, nung ilabas niya ang bayang Israel, pagdating sa ilang, doon si Moses nag-pray kay Lord, Lord, patayin mo na lang kaya ako. Bakit? Bakit? Nagreklamo si Moses kay Yahweh. No? Kasi naranasan niya, nung nandun na sa ilang, ang maraming reklamo ng mga tao. Pero mo, sa dami na nagreklamo sa kanya araw-araw, kaya nanalangin si Moses kay Yahweh, patayin mo na lang kaya ako. Hallelujah. Diba? Kasi marami sa mga Israelita, no? Nakita nila ang maraming mirakulo ng Diyos. Nakatawid nga sila sa dagat eh. Diba? Nakatawid sila sa dagat at ang nilalakaran nila, sabi ng Bible, tuyong lupa. Isipin natin yung mirakulo na ginawa ng Diyos. Hinati niya ang dagat, tuyo yung nilalakaran nila. Hallelujah. Pagtawid nila sa kabilang pangpang, ang sabi ng Bible, nung paluin, nung ihampas ni Moses ang kanyang tungkod, pumalik ang dagat, namatay yung mga Egyptian soldier doon sa gitna ng dagat. Diba? Tapos pagdating doon sa ilang, wala lang mainom, wala lang karne. Hallelujah. Talagang reklamo na matindi ang inabot ni Moses. Yun lang, karne lang. Buti pa sa Egypt, may sibuyas, may pipino. Pati magawa na ang pipino eh. Diba? Reklamo pa nila kay Moses. Kita po natin yung karnalidad ng bayang Israel. Diba? Sa halip na magtiwala sa Diyos, sa halip na maglingkod sa Panginoon, sumunod sa kalooban ng Diyos, magreklamo pa. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Kaya nga sa pananampalataya, mahalaga na maging katangian o karakteristik ng isang Kristiyano ay ang katatagan. Kaya maging matatag. Bakit? Kasi nga, kung ikaw na mananampalataya, ang laging tinitingnan mo ang kahinaan ng iba, kahinaan ni kapatid, kahinaan ng iyong asawa, hindi ka na magsimba kasi ganito ang asawa mo, kahinaan ng iyong pastor, ang tinitingnan mo, kapatid, mga minamahal, kahit saan kang lugar pumunta, kahit saan bahagi ng mundo ka, lumibot at maghanap ng isang perpektong Kristiyano at perpektong simbahan, perpektong pastor, wala kang makita. Ayan pa kayo? Lahat may kakulangan. Sa lupa pa tayo. Hallelujah. Amen. Huwag kang reklamo kung ang asawa mo ay ganyan. Amen. Itaas mo kay Lord. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, walang perpekto sa ibabaw ng lupa. Ang kailangan lang, lahat tayo, ang desire natin, babago tayo lagi ng Diyos araw-araw. Amen? Hintayin natin pong Panginoon. Huwag nating tingnan ang kahinaan ng iba. So, madadapa ka. Kaya nga, ang turo ng Bible, ano tinuturo ng Biblia? Tumingin tayo kay Lord. Amen. Hebrews chapter 12, look unto Jesus. Huwag tayong tumingin sa iba. Huwag nating tingnan ang ating kapatid at kahinaan niya. Ang tingnan mo, si Jesus kasi siya yung tumawag sa iyo. Diba? Siya yung pumili sa iyo. Sabi ng Bible, look unto Jesus, the author
and the finisher of our faith. Amin po. Hallelujah. Sila yung tingnan natin. Kaya naglilingkod tayo, pupunta tayo sa church, hindi dahilan sa kung kanino pa mang tao. Ang dahilan at ang purpose natin ay si Lord. Amen. Hallelujah. Diba? Kung si Lord ang purpose natin, kung si Lord ang pakay natin sa church, kapatid, uwi ka na ikaw ay pinagpala. Hallelujah. Uwi tayo sa ating mga tahanan tayo pinagpala. Bakit? Si Lord ang pinuntahan natin. Amen? At si Lord ang gusto nating itaas sa buhay natin. Kasi nga, anak tayo at pinili tayo ng Diyos. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God. Kaya nga, sabi ni Pablo, na, hallelujah, magpakatatag kayo. Huwag matinag. Magpakasipag kayo sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Diba? Minsan naisip natin, pag sinabing gawain ni Lord, ay, iba na lang siguro. Ha? Pero alam niyo mga minamahal, lahat tayo. Obligasyon natin yan. Amen? Ha? Kasi nga hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para makinig. Sabi ng Bible. Hindi lang tayo hearers of the word, but doers. Amen? Dapat tayo po ay tagapagpatupad. Exercise natin, isagawa natin kung ano ang ating napakinggan. Hallelujah. So, magpakasipag kayo sa gawain ng ating pong Panginoon. Sikapin natin mga minamahal, ano po? Ha? At ipanalangin natin. Alam niyo, isa sa mga weakness natin, ha? Sa church natin, ano po? Isa sa mga weakness natin, yung hindi tayo on time. Diyan pa kayo. Ako, inaamin ko rin minsan. Parang pag-isip sa umaga, lalo pag-linggo, ba? Hanggang naabutan ka na ng oras. No? Hallelujah. Kaya nga, dapat nga, hindi tayo Hosea eh. Dapat Jael tayo. Jesus, I'm late. Hallelujah. Nandiyan pa kayo? Diba? Bisan, hindi tayo oras. Ay, kung ano pa magawa natin. Dahil kung marami kang alaga sa bahay, may manok. May mga manok, may sip, kawawat ko mga manok na. Minsan, ang aso. Dalaw din kaming aso. Di ba mga hayop? Malimit tao nagpapalit sa atin eh. Hoy, gising na kayo. Di ba yung mga hayop eh? Na maintindihan pa, pero mismo, yung ating mga anak, kakain na lang kung ano pang manood muna sa awan. Kaya, yun ang mahirap at malimit. Kaya nga nakakatakot yung ating panahon. Nandiyan pa kayo? Number one talaga na balahan sa ating paglilingkod sa Panginoon, yung gadget natin. Nandiyan pa kayo? Yung ano, tagang malaki abala yan eh. Ha? Ay kung maaari lang, alisin na ni Lord sana yan. Di ba? Sabi nga ni Pastora kahapon dito eh. Ha? Totoo yun mga kapatid. Ha? Maraming mga bata ngayon, batang-bata pa, gusto maging famous. Ha? Kaya kung ano nung ginagawa para mag-viral, para makilala. Ang problema kung mawala na doon si Google,
kahit anong pindot mo, hindi mo na ma-update kung ano nangyayari sa mundo. Andiyan pa kayo? Amen. Lahat yan, pansamantala lang yan eh. Hallelujah. Pero malaking abala. Kaya ako'y naniniwala, totoo. Sabi ng mga matandang pastor, tatandaan ko sinishare ng mga sabi ni Tatay Pamilara, pagdating ng panahon na magkaroon ng mga appliances ng tao, maraming manlalamig. Totoo naman eh. Sa probinsya noon, ang appliances ng tao, transistor na radyo. Diba? Yes, lang yun. Pakinig ka lang eh. Ay problema, nagkaroon ng mga telebisyon. Nagkakuryente kasi sulok-sulukan sa probinsya. Ang tao nagkaroon ng ibang pananaw. Bumili ng telebisyon. Ay di, maraming na, dati sa radyo lang, drama-drama. Ay napapanood na. O, diba? Naabahala ang mga tao. Halip na ang tao pupunta ng prayer meeting, punta doon sa Betamax. O sa Betamax eh. Doon sa amin, o ba, talagang may Betamax, black and white pa ha? Tapos ang lit-lit ng screen TV ay talagang puno eh. No? May trumpa pa. Narinig kung saan. Bakbakan. Oh, bakbakan. Ang mga tao, pati nanay, tatay, dala-dala, karay-karay mga bata, punta sa Betamax. Eh, mas marami na ang nandun sa Betamax kaysa sa prayer meeting. Nandiyan pa kayo? Kaya maraming nanlalamig. Kasi nga, nagkaroon na kung ano-ano mga kagamitan para lamang palibang ang tao at mawala doon sa pamantayan at panuntunan ng ating pong Panginoon. Sa halip na papunta sa prayer meeting, nandun na kung saan-saan lugar. Kaya nga, mga minamahal, ang number 1 na kalaban ng ating pananampalataya. Hallelujah. Kaya nga, ang salita ng ating pong Panginoon, sabi nga, magpakasipag kayo sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen. Kung maaari lang mga minamahal, sikapin natin. Mula sa linggo. First Sunday ba sa linggo? First Sunday na, no? Simulan natin. Kung ano nakasulat doon sa tarpaulin? 8:30. 8:30 talaga. Andyan pa kayo? Pag tumating ng alas 9, sarado na tayo. Oh. Hindi. Sabi sa Bible, no? Yung mga naiwan sa labas, katok ng katok sila. No? Papasukin mo kami. Ano ang sabi na sa loob? Hindi namin kilala. Hallelujah. Ano yung kung gano'n ang gawin natin? Siguro lahat ay mag-aga tayo. Andiyan pa kayo? Amen. Kailangan talaga disiplinahin natin sarili natin. Kung maaari lang, pakiusap, Sabado pa lang, tulog tayo ng maaga, gising tayo ng maaga, magsimba tayo ng maaga. Nandiyan pa kayo? Ako'y naniniwala, matutuwa, una, si Lord sa buhay natin. Amen? Pag natuwa si Lord, pagpapalain ka na niya. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Sa totoo mga minamahal, hindi natutuwa si Lord pag late tayo. Nalulungkot ang ating pong Panginoon. Kaya nga, kapatid mga minamahal, yan ang nakita ko na isa sa mga weakness natin. Amen? Kasi, sa totoo mga minamahal, kahit sabihin natin, gising tayo maaga. Kasi mga kasamahan, tanghali na magising. Kaya nadadamay tayo eh. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. No? Huwag kayo magalit sa akin ha. Totoo lang yan. Kasi gusto ng ating pong Panginoon ay tama. Bakit?
tingnan natin ang diferensya. Pagka-personal nating lakad at importante, mimit natin. Anong ginagawa natin? Madaling araw, pag-gising na. Maligo na kahit palagi, maligo tayo. Bakit? Importante ang lakad natin. Kasi may kikitain tayo doon. Diba? Bakit kay Lord? Kay Lord ba wala tayong kinikita? Na, wala ba tayong pakinabang sa Panginoon? Kasi ito dapat natin makita. Ultimo hiningaan natin, walang bayad dyan eh. Diba? Ang daming libre. Ang daming previous kay Lord. Minsan din natin nakikita yun eh. Ito yung buhay. May ginawa ba tayo para mabuhay? Di ba wala naman? Ay galing kay Lord yan. Pero bakit hindi natin agahan ang para kay Lord? Amen? Masahan ba ni Lord yan? Sa linggo, maaga tayo? Nagdadalawang isip pa eh. Kaya yan. Amen. No. Kaya yan. Para kay Lord. Amen. Sabihin natin, para kay Lord. Maaga ako sa linggo. Amen. Para kay Lord eh. Hallelujah. So, purihin po ang ating pong Panginoon. Na ano po? At sabi ng Bible, muli, sabi ni Pablo, yamang alam ninyo na ang lahat ng inyong pagpapagal para kay Lord ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Kapatid, mga minamahal, hindi kalugi kay Lord. Tandaan po natin yan. Kaya nga, magpakatatag tayo. Tatagan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Lalo na sa panahon natin ngayon. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Glory, glory to Jesus. Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Sabi ko na sa inyo, makalimutan ko yung ating kaloob. Sige po, magkaloob muna tayo sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Nasa ating mga kamay. Hallelujah. Diba? Mayroon tayong panatang makabaya. Pangakot natin. So, kaya tayo nagtatating tayo kay Lord. Sa linggo maaga tayo. Amen? Para sa Panginoon. Ikaw at ako ang may kinabang sa lahat ito. Tandaan natin, pag si Lord ang ating inuna, binigyan natin ng kagalakan at kasiyahan ng puso ng Diyos. At ang gawain niya, i-bless ka ng ating Panginoon. Pagpapalain ni Lord ang iyong mga anak, ang iyong magiging mga apo. Hanggang sa ika-4 na salin lahi to 1,000 generation ng kanyang mga anak ay pagpapalain ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, nagpapakumbaba ng aming mga buhay. Humingi kami, Panginoon, ng patawad sa lahat ng aming kakulangan. Sa mga panahon, Panginoon, na kami ay nahuhuli sa gawain mo, patawarin mo kami, dakilang Diyos. Maraming beses kami na-late, Lord God, patawad. At ngayong umaga, dakilang Diyos, nangangako kami, Panginoon, na ikaw ay uunahin namin. Maaga kami na dadalo at pupunta sa gawain mo. Lord, ang aming dalangin, samahan mo kami. Gabayan mo kami, Panginoon, sa lahat. Hallelujah. Na kung saan, Panginoon, anumang hadlang ng kaaway, dakilang Diyos ay walang bahagi at walang puwang sa aking pamilya, sa aking buhay, sa aking pananampalataya. At mula ngayon, Panginoon, maglilingkod ako na may katapatan sa inyo.
Hallelujah. At Lord, salamat, samahan mo kami, samahan mo ang buhay ng aking mga kapatiran, dakilang Diyos, sa lugar na ito. At patuloy, Panginoon, ang pangalan mo ang siyang itataas namin, Panginoon. Tulungan mo kami maging matatag sa anumang mga pagsubok na maaring dumating sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpakasipag sa gawain mo, lalo na sa panahong ito, dakilang Diyos, na hindi namin alam kung ano magaganap sa araw ng bukas, kung ano magaganap sa sunod ng mga buwan at mga taon, dakilang Diyos. And Lord, salamat sapagkat lahat ng aming ginagawa, ang sabi na yung mga salita, hindi ito nawawalan ng kabuluhan. Kaya nga po, Panginoon, ingatan mo ang aming mga kapatiran, pagpalain mo ang lahat ng kanilang ginagawa, ang trabaho nila, dakilang Diyos ay magbunga ng kasaganaan sa kanilang mga buhay, na hindi ito, Panginoon, magiging hadlang sa kanilang paglilingkod sa inyo, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Gabayan mo kami, bakuran na yung banal na dugo, ang buhay ng iyong mga anak. At salamat sa kalakasan, kagalingan, salamat sa provision mo sa lahat ng aming mga pangailangan. Sa araw na ito, sa iyo namin pinagkakatiwala at ang tagumpay ay aming dinideklara sa pangalan ng Ama, ng Anak, at sa pagkikipisan na yung diwang banal. Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang tanghali po. God bless you.